Welcome mga kaibigan. Ito na ang Ghost Fighter, ang iconic anime na minahal ng lahat. Ito ang part isang recap, kaya pwede ninyong balikan ang buong simula ng kwento dito mismo. Tara, simulan na natin. Nagsisimula ang episode sa isang tahimik na gabi sa lungsod. Pero biglang may batang tumawid sa gitna ng kalsada. Isang kotse ang muntik ng makabangga sa kanya, pero may isa pang bata na tumakbo para iligtas siya. Sa huli, nabangga siya at lahat ng tao nagkagulo. Bumaba ang driver at agad niyang nilinaw. Hindi ko kasalanan. May bata lang biglang tumawid. Pero dito, may kakaibang nangyayari. Nakita natin na yung bata na nasagasaan, nakalutang ang kaluluwa niya sa ere, habang nakahandusay naman ang katawan niya sa lupa. Ang batang ito ay si Yusuke Urameshi, 14 years old, at siya mismo ang magiging main character natin. Ang catch, patay na agad siya sa umpisa ng kwento. Naguguluhan si Yusuke habang nakikita ang sarili niyang bangkay. Lumapit siya para hawakan ang katawan niya, pero dumating ang ambulansya. Sinuri siya ng mga doktor at may isa pang batang nailigtas, at buti na lang buhay pa. Sinabi ng doktor, at least, may isang batang nabuhay. Sinusubukan ni Yusuke sumigaw, "Hoy! Ako yan! Buhay pa ako!" Pero syempre, wala siyang naririnig ng kahit sino. Nagalit siya at sinubukan niyang suntukin ng isang doktor, pero dumiretso lang siya at tumagos sa katawan nito. Dinala ng ambulansya ang bangkay niya at naiwan siyang lumulutang, litong-lito. Sa isip niya, ano bang nangyayari? Kailangan kong kumalma at alalahanin lahat. Dito nagsimula ang flashback, kasabay nito, nakita rin natin ang isang babae na si Keiko Yukamura. Pumunta si Keiko sa rooftop at nadatnan niya si Yusuke na kumakain ng candy. Agad niya itong kinuha at sinermonan si Yusuke dahil halos 2 linggo na siyang hindi pumapasok. Wala siyang suot na uniform, at kilala pa siyang pasaway. Sagot ni Yusuke, "Tigilan mo na nga ang lecture." Pero si Keiko, bilang class representative, pinagalitan siya, "Kung lagi kang absent, babagsak ka. Ako ang rep kaya obligasyon kong pagsabihan ka." Habang pinapagalitan siya, bigla namang tinaas ni Yusuke ang palda ni Keiko at nang asar pa. Siyempre, sinampal siya ng malakas ni Keiko. Pero imbes na magalit, nagtawanan lang si Yusuke habang naglalakad paalis. Bumaba si Keiko at nakita siyang pinagmamasdan ng 2 babae. Sabi ng mga ito, "Hindi ka ba natatakot kay Yusuke at sa kaibigan niyang si Kuwabara? Delikado makipaglapit sa kanila, baka masira ang pangalan mo." Pero sagot ni Keiko, "Oo, pasaway siya, pero hindi siya ganon kasama." Ang sagot ng mga babae, "Pero narinig namin na gangster siya. May libu-libong tao raw na sama-sama sa kanya." Tumanggi si Keiko, "Hindi totoo yan. Wala nga siyang masyadong kaibigan." Sa flashback, makikita natin si Yusuke na naglalakad sa school grounds. Biglang may 2 bata na nagnakaw ng laruan at nagsinungaling na kapatid daw nila yon. Dahil dito, uminit ang ulo ni Yusuke at nilapitan niya sila. Nang makita siya ng 2 bata, natakot sila at napaatras hanggang sa mapadikit sa pader. Isa sa kanila agad nagsabi, "Patawarin mo kami." Pero imbes na maging interesado, sinabi ni Yusuke, "Hindi ko kailangan ng kalokohan niyo." At papaluan na sana niya sila, nang dumating ang isang teacher, si Mr. Iwamoto. "Ano bang kaguluhan to?" Sigaw ni Iwamoto. "Sabihin niyo sa akin kung may ginawa siya sa inyo." Pero syempre, natakot ang 2 bata at nagsabi na wala namang nangyari. Pagkatapos nito, iniwan niya ang lugar. Habang naglalakad, kumuha siya ng candy pero biglang may bola na tumama sa ulo niya kaya nabitawan niya ito. Nang lingunin niya, nakita niya si Kuwabara Kazuma, ang mortal enemy niya. Sabi ni Yusuke, "Ano ba, Kuwabara?" Sagot ni Kuwabara, "Tumigil ka dyan. Urameshi, kanina pa kita hinahanap. Ako ang number 1 sa Sarayashiki Middle School, at ngayong araw, dudurugin kita." Pero si Yusuke, sobrang iritado, at sagot niya, "Bad mood ako ngayon. Kaya sisiguraduhin kong bagbog sarado ka." At doon nagsimula ang suntukan. Mabilis na pinabagsak ni Yusuke si Kuwabara. Nagulat ang mga kaibigan ni Kuwabara at nagsabi, "Grabe, ang lakas niya. Kaya pala palagi tayong talo sa kanya." Matapos ang laban, bagsak si Kuwabara at sinabi ni Yusuke, "Buti naman. Medyo gamaan ang pakiramdam ko." Umalis siya, habang ang mga kaibigan ni Kuwabara naman ay nagsabi, "Kuwabara, bakit lagi kang nagpapalaban? 156 na beses ka ng talo.
Pero sagot lang ni Kuwabara, hindi ako titigil hanggat hindi ko siya natatalo. Pag-uwi naman ni Yusuke, nadatnan niya ang nanay niya na si Atsuko Urameshi, nalasing na naman at nagyoyosi. Sinabi niya, "Oh, gising ka na pala, Maria. Gawa ka nga ng tsaa." At agad namang sumagot ang nanay niya, "Ikaw dapat nasa school ngayon." "Hindi ba?" Sagot ni Yusuke, inasar nila ako kaya umuwi ako." Sabi ni Atsuko, "Kung ayaw mong pumasok, huwag ka na lang mag-aral. Hindi tumutubo ang pera sa puno." Sagot naman ni Yusuke, "Aba, ikaw din lecturer ng lecturer. Kung ayaw mong makinig, umalis ka sa bahay na to. Matanda ka na, kaya matuto kang mabuhay mag-isa." Sagot ng nanay niya. Dahil dito, nagalit si Yusuke at umalis ng bahay. Habang naglalakad, sinalubong siya ni Kuwabara at ng mga kasama nito. Sabi ni Kuwabara, "Urameshi, ngayon, siguradong tatalunin na kita." Pero mabilis na pinabagsak ulit ni Yusuke si Kuwabara, iniwan siyang nakahandusay sa kalsada. Maya-maya, nakasalubong niya ang isang batang naglalaro ng bola. Nilapitan siya ng bata para kunin ito. Sabi ni Yusuke, "Hoy, delikado dito. Maraming sasakyan dumadaan. Huwag ka dito maglaro." Pinilit pa niyang patawanin ang bata para mawala ang kaba nito. Tumawa ang bata, pero hindi pa rin nakinig. Habang naglalakad si Yusuke, napansin niyang tumawid ulit ang bata para habulin ang bola nito. Bigla siyang napatigil at sumigaw, "Huwag kang tatawid. Delikado." Pero huli na, isang sasakyan ang mabilis na paparating. At dito, hindi na nagdalawang isip si Yusuke. Tumakbo siya papunta sa bata at itinulak ito palayo. Pero siya mismo ang nabangga at doon siya namatay. Pagbalik sa real time, naguguluhan si Yusuke, "So, patay na talaga ako. Pero bakit nandito pa rin ako? Ibig sabihin, multo na ba ako?" Biglang may babaeng nagsalita. Bingo! Nagulat si Yusuke at nakita niya ang isang babae na nakasakay sa nakangiti. "Hindi ko in-expect na agad mong maiintindihan," sabi ng babae. "Ano ka ba?" Sigaw ni Yusuke. "Sino ka?" Sagot ng babae, "Ako si Botan, ang Grim Reaper. Ako ang tagahatid ng mga kaluluwa sa kabilang mundo. Nice to meet you." Pero sagot ni Yusuke, "Sweetheart, hindi ako natutuwa makilala ka." Napataas ang kilay ni Botan, "Hoy. Hindi maganda tingnan ng isang empleyado ng spirit world ng ganyan." Tiningnan ni Yusuke si Botan at napakamot, "Ano ka bang klase ng Grim Reaper? Wala kang itim na balabal, wala kang skull o buto-buto, at parang wala ka pang kaseryosohan." Napangiti si Botan at naglabas ng libro. Tignan natin kung ano ang nakasulat tungkol sa iyo. Urameshi Yusuke. Edad, 14, personality, matigas ang ulo, pasaway, violent, at bagsak sa school. Aba, buti na lang daw namatay ka. Nagulat si Yusuke at sinubukang agawin ang libro, pero hindi niya makuha. Tumigil siya saglit at tinanong, "Yung batang niligtas ko, ano nangyari sa kanya? Ligtas ba siya?" Pinakita ni Botan na ang batang yon, na ang tunay na pangalan ay Masaru, ay may gasgas lang sa noo at kamay, pero ligtas siya. Napangiti si Yusuke at huminga ng maluwag. "Buti naman. Kung ganun, wala na akong pagsisisi. Pwede mo na akong dalhin kahit saan." Pero natawa si Botan. "Anong nakakatawa dyan?" Sigaw ni Yusuke. Sabi ni Botan, "Mali ang iniisip mo. Hindi ako nandito para dalhin ka agad. Bibigyan ka ng trial. At kung pumasa ka, may chance kang mabuhay ulit." Nagulat si Yusuke, "Trial? Anong klaseng trial? Hindi ko pa alam. Malalaman lang natin kapag pumunta tayo sa spirit world, kay Koenma." Ang totoo, walang kahit sino ang nag-expect na magsasakripisyo ka para sa bata. Kahit ang Buddha, hindi inaasahan na gagawin mo yun. Kaya ngayon, wala kang lugar, hindi ka pasok sa langit, hindi rin sa impyerno. Napaikan si Yusuke, "Ano? Nag-alay ako ng buhay para sa bata, tapos walang lugar para sa akin." Sagot ni Botan, "Ang masakit pa, ayon sa records, kahit hindi ka sana sumaklolo, milagro sanang walang gallows ang bata. Kaya technically, nasayang ang kamatayan mo." Nanlaki ang mata ni Yusuke at muntik nang mahulog mula sa ere. Tawanan si Botan, "Tama ang hinala ko. Ang reaksyon mo, sakto." Pero muling bumangon si Yusuke, galit na galit. "Kalma lang," sabi ni Botan. "Sinabi ko na, may isa ka pang chance. Isang trial. Kung papasa ka, mabubuhay ka ulit. Hindi ito basta-basta, nangyayari lang ito once in 100 years." Pero tumalikod si Yusuke, "Bahala na.
Wala akong pakialam. Kahit mabuhay pa ako, wala namang magbabago. Mas matutuwa lang ang mga teacher ko na wala na ako. Ang nanay ko, sigurado mas magaang ang buhay niya. Nalungkot si Botan, nakakalungkot, 14 ka pa lang at ganyan ka na mag-isip. Hindi ko kailangan ng trial. Hindi ko na gustong mabuhay, sagot ni Yusuke. Ngumiti si Botan at sinabing, sige, pero bago ka magdesisyon, tingnan mo muna ang funeral mo. Tignan mo kung sino ang pupunta. Pagkatapos noon, ibigay mo sa akin ang final answer mo. Umiling si Yusuke, sabi ko nga, ayos na ako rito. At sa huli, nawala si Botan. Dumating ang araw ng libing ni Yusuke. Lumuha ng sobra ang nanay niya, si Atsuko, habang maraming kapitbahay at kakilala ang nakiramay. Sa gilid, dumating si Yusuke bilang espiritu at nakita niya ang mga kaklase niya. Yung iba, natutuwa pang wala na siya. Mga buwisit, may namatay na tao dito, tapos masaya pa kayo? Sigaw niya, pero syempre, walang nakarinig. Maya-maya, napansin niya si Keiko na umiiyak ng todo, paulit-ulit na tinatawag ang pangalan niya, Yusuke. Yusuke. Natigilan si Yusuke. Bakit siya umiiyak ng ganito para sa akin? Wala namang dapat malungkot. Kasabay nito, pumasok si Kuwabara, pilit pinapakita na hindi siya umiiyak, pero halatang-halata na pinipigilan niya ang luha. Samantala, ang guro ni Yusuke na si Akashi ay nagsalita. Sino ba ang mga yan? Ang kukulit at bastos. Mabuti na lang at wala na si Yusuke, kahit papaano nabawasan ang gulo sa paaralan. Dagdag pa niya, siguro siya ang nanggulo sa bata bago siya nasagasaan. Hindi ako magtataka kung siya rin ang may kasalanan. Narinig ito ni Yusuke at halos mawalan siya ng kontrol, handa na siyang suntukin ang guro. Pero biglang dumating si Tanaka at hinayla ang kwelyo ni Akashi. Sinabi niya, ikaw, teacher ka pa naman. May namatay na estudyante, pero puro masama sinasabi mo? Mas malala ka pa sa mga bastos na yun. Pagkatapos, pumasok si Tanaka sa loob ng burol. Lumapit siya sa ina ni Yusuke at taimtim na nagdasal. Sabi niya, Yusuke, nabalitaan ko na isinakripisyo mo ang buhay mo para iligtas ang isang bata. Hindi ko alam kung bakit, pero kahit kailan, hindi kita napuri. Sana nabigyan kita ng pagkakataon habang buhay ka pa. Napakalaking bagay ng ginawa mo. Sana, andito ka pa. Hindi napigilan ni Tanaka ang pagluha. Kasabay nito, umiiyak din ng todo ang ina ni Yusuke habang paulit-ulit niyang tinatawag ang pangalan ng anak niya. Maya-maya, dumating sina Masuro at ang kanyang ina. Tahimik silang nagdasal para kay Yusuke. Hinikayat ng nanay si Masuro na magsalita para sa kuya niya. Sabi ni Masuro, Kuya, maraming salamat sa lahat. Habang pinagmamasdan nito ni Yusuke mula sa itaas, napaisip siya. Unti-unti niyang naramdaman na hindi pala totoo na walang nagmamahal sa kanya. Nandyan sina Masuro, ang kanyang ina, si Kaiko, pati sina Tanaka at iba pa. Oo, maraming hindi nakakaintindi sa kanya, pero may iilang tao na totoo ang pagmamahal at malasakit sa kanya. Kinagabihan, mag-isa si Yusuke nang biglang bumalik si Butan, ang Grim Reaper. Tinanong niya ito, Butan, sigurado ka ba na may trial ako? Alam mo ba kung ano yun? Umiling si Butan at sumagot. Pasensya na, pero ni ako hindi ko alam ang detalye. Kaya nga kailangan mong sumama. Doon ka palang makakaalam. Sabi ni Yusuke, sige, handa na ako. Sabihin mo kung saan tayo pupunta. Ngumiti si Butan at sinabi, susunod tayo sa spirit world. Doon may isang taong magpapaliwanag sa iyo ng lahat tungkol sa trial. Kaya sumunod ka lang at huwag kang maingay. At sa puntong yon, lumipad si Butan kasama si Yusuke papunta sa kakaibang mundo. At dito nagtatapos ang Ghost Fighter Part 1 recap. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-comment ng inyong paboritong eksena. I-share na rin sa mga kaibigan ninyo at mga kapwa anime fans. At syempre, kung bago ka sa channel, mag-subscribe ka na at pindutin ang bell para updated ka sa susunod na part ng recap. Kita-kits ulit!